Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Okay ba sa'yo yung online market na doon ka magtatransact? Siyempre, kailangan mo muna sumabay sa alon. Hindi ka pwedeng sumalumat, lagi kang pasabay. Okay naman siya, okay. Kaya lang nga, siyempre lagi mo na yung pros and cons eh. Kailangan mo nang sumugal. Ngayon, alamin mo ngayon kung yung pagbibilan mo, lihiti mo talaga. Yung mga binanggit mo ang pangalan, mabibigat na yun eh. Pero narapat na pa rin, na-infiltrate pa rin. Yun na nga, sugal na yun. May transaction ako na online seller. Parang may higatan, makita kami sa bangko. Kaya may higatan na kitain ko. Yung pick up, di ba? Hindi yung idadala ko sa bank transfer. Tapos next month, simot na yung bank account ko. The best parang talaga yung meet up. Kaso nga lang, katulad yun, meron tayong dalawang sikat na online shopping. Ako never ako bumili ng gadget doon. Talaga? Hindi ako bumili ng gadget doon. Puro ano lang ako, yung mga damit-damit, medyo, yung mga mura. Kahit na COD? Oo, kahit COD yan. Hindi ako bumibili ng mga gadget. Puro ano lang yung, kahit may scam ako, mga peke, hindi gumagana. 120 lang yan, 200 lang, 300, okay lang. Pero yung nakikita kong hanggang order ka doon? 5,000, 6,000, 8,000. Hindi ako order ng gadget. Tatagayin mo talaga yung pupunta ako sa mall. Mas mataas siya ng presyo, syempre may pwesto yun. Pero kaya ko ibalik. Kasi nakita ko sa mga eh. Safety lang ako. So, pero umorder ka doon, kung may minimum amount lang? Oo, yung mga kaya kong ipakawala ng wala akong papala. Nung sa tinrabaho ko, sabi mo nga alam ko na sistema So, mga 2,000 ko, parang medyo masakit na yun. Hindi ako bibili doon, punta sa store mismo. So, 2,000, medyo carry pa sapatos lang yun Bibili ako pag nawala yun, okay lang. Pero yung mga Gismail, mga ganon, mga PS5, di ba 40, iPhone, hindi na. Ano yung pinakaman? Hindi, yung mabili ko para sa opisina, mga bulto-bultong ganito, bultong wall clock, ganyan. Mabot ako 10, ganyan. Pero, hindi, marami yung mga bulto yun. Maraming product. Pero yung isang product lang. Isang quantity lang. Isang quantity lang. Ako, hindi ako mahirap. Para 10,000, no? Kung 10,000 mo, babay yung agad-isa na. Wala pang habulin, no? Wala pang habulin Chat seller, tapos di ka na makasend. Ang pala, abutin mo sa asawa mo, damit mo nandun na. Maraming sasabi na yung BPO, parang number 1 daw na nagpo-produce ng income para sa GDP natin is kinoconsider na one of the toxic industry na workplace. Nagkagalit ka ba doon? Hindi ko na sabihin siya yung number 1. Pero isa siya sa pinakamataas, so nagpapasok talaga. Kasi during pandemic Toxic yung pinag-usapan. Toxic kala ko yung pinapasok na pera sa gobyerno Toxicity, depende pa rin talaga kasi, hindi ko na nasabi ito kasi bias ako na isang kumpanya lang ako. Marami. Depende talaga Unang, syempre, magdidepende yung sa practices ng kumpanya. Maliban doon, depende sa pagkatao mo, kung pups ka talaga. Kahit sa kahit sa kamapalpal, hindi ka pwede mo ubra kahit napakaganda ng kumpanya na yun. Kung talagang siraulo ka Bakit? Tapos sisisihin mo yung kumpanya, di mo, isa ka lang pag-a-adjustin mo lahat para sa'yo. Una, syempre, sa pagkatao mo, ikaw muna mag-a-adjust Parang preso yan Gusto mo kakapasok mo na, ikaw na mayor. Ikaw muna mag-adjust sa iba. Diba? Ikaw muna makisama. Dampot ka muna ng sabon dyan Oo. Kasi yan. Diba, damputin mo muna yung sabon. Pa-initiate ka muna. Totoo, di ba? Ngayon, nung medyo may edad ka na, ikaw naman. Hindi ka pwede pagpasok mo siga ka agad. Kaya yung toxicity, kasi yung trabaho, tapunan ng problema Di ba? Yun talaga yung linya na nun Alangan namang sa 1 milyon tumatawag dyan, isa lang ang magsasabi dyan, salamat Di ba? Thank you 999 niya yan, puro toxic yan, puro negative yan. Yun yung yun yung purpose ng BPO na yung trabaho namin parang pagtapunan ng basura ng problema ng iba Pero bilang individual, depende sa iyo. Meron ka bang meron ka bang preparation mentally bago ka sumabak sa monitor, sa keyboard? Oo. Pag papasok na ako wala naman. Kasi unang-una, sa interview na parang sasabihin, alam mo ba yung pinapasok mo? Kaya di ko na kailangan mag-set yung utak ko. Hindi na, alam ko na to. Ito na naman. Tangkapan na naman ang basura ng iba. Kailangan mag-adjust. Alam ko na Alam mo na kung paano tatakbo yung buong araw mo. Tapos paano mo rin siya i-handle. Kapag tinanggap ko yung problema mo ng personal, may tendency na pag-uwi ko, may pasa ko sa anak ko yan, sa tatay ko yan, sa markada ko yan. Ano ginagawa mo? Hinga ka lang, ako hinga lang ako. Buti tayo konti. Kwento ng kalokohan. Cheers, pare. Banyak ng konting dumadaan. Ganda ng palda nun yan. Diba? Appreciative lang tayo. Diba? Ganun lang tayo. Konting ngiti-ngiti lang.
Kasi may mahirap yung pag-uwi mo. Bibit-bitin mo yung seryoso, bigat ng buhay, no? Oo, sa pamilya mo. Ang pinakamahirap pa nun, di baling masuntok mo yan eh. Hihilong pa sa kanya, pero yung salita mo, nakatatak yan habang buhay, lalo bata. Napagsalitaan mo, napagsalita mo ng masakit. Di mo alam, mga pagtanda yan, dadamdam yan. Mahirap yung salita. Tayo naman, bilang lalaki na yun, di baling tayo na lang. Murahin mo kami. Pag-uwi natin, ngiti-ngiti tayo. Kailangan lang natin ng break or yun nga, Oo. higaan. Baka masurvive natin yung stress o yung bigat. Kaya hindi ako naniniwala na hindi kailangan ng tao ng kaibigan eh. Nung una ganyan din, kaya ko mag-isa to. Hindi, kailangan mo. Kahit hindi mo kaibigan, makakwentuhan mo lang, nasa MRT ka train. Pero kung ano yung binabasa mo, kahit di mo kilala, kwentuhan kayo onte, para relax ka eh. Tapos lalo na kung medyo madaldal ka ako, inaalam ko pa yung, ano nangyari sa buhay mo. Ako nga, iniwan ako ng asawa ko, doon mo ma-rest, ay tanga, swerte mo pala ako. Kasi ito lang ang naranasan ko. Minura na ako ng kliyente, ito, iniwan ng asawa, ito, ninakawan, inisnatchan, sinaksak yung, doon mo mapagtatanto na buenos ka pa rin. Lagi ako naghahanap ng ng positibo. Imbis na damdamin ko yan, wala naman ako papala dyan eh. Tatanda lang ako dyan, lilipay yung burat ko dyan eh. Kaya, lagi akong tumatanggap ako kahit negative, pangit ang dumating sa buhay ko, tanggapin ko. Wala na akong magagawa dyan eh. Paparating yan eh, no? Oo, lagi yan. Tanggapin mo lang, hindi yung ba't mo binigay sa akin ito. Marireject mo ba yun? Oo. Tanggapin mo lang kung ano nangyari. Kaya umabot ka ng 6 years. Oo, maabot ako ng 6 years. Kasi, ganyan yung mentality mo eh. Siguro, kapag tagaan ng ganung kalokohan, na natutunan ko rin sa lansangan, di ba? Tapos yung support group ng mga tropa na Yeah, oo. pwedeng makatulong. Maaari din na may factor din kasi maririnig mo, ay, taga na yung mga tambay, nagiinom na naman. Di ba, nung pa lang, nahuhubog ka na, hindi mo alam. Hindi ka aware na nahuhubog ka na pala eh. Siyempre, unang dinig mo, hindi naman eh. Kasi tatawa ka na lang. Hanggang umabot na doon sa BPO na. Na maraming rejection. Oo, wala, okay na yan. Sanay na kami dyan. Kaya wala akong precisyan na naging tambay ako, naging... Proud tayo. Proud tayo maging tama. Proud. Pero hindi ko precisyan, pero yung aral na doon, hindi ko na ulitin. At hindi ko na hayaan kung maulit pa sa mga makakausap ko, kahit hindi ko man anak. Yung kagalang mga bata, huwag mo na akong gayahin, alam ko na yan. Pero kung ayaw mo, hindi kita pipilitin, wala akong sa posisyon para pilitin ka. Addition mo yan, basta sinabihan kita. Yun lang naman eh, parang salita ng ano yan eh. Ng Biblia, pakalat mo raw. Yun lang yan eh.